Naglabas nga po ng advisory po ang Civil Security Group with respect po doon sa inspection and verification nga po ng mga license to own and possess firearms as well as yung firearms registration po. This is pursuant of course doon po sa regulatory and rule-making power of the Chief PNP. Hindi lamang ang mga mayroong expired na lisensya ng baril ang dadalawin ng mga pulis sa kanilang mga bahay. Sa bagong advisory ng Philippine National Police, maging ang mga individual na hindi expired ang lisensya ay bibisitahin na rin. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, uunahing puntahan ng mga pulis ang mga gun owner na mayroong Type 5 license to own and possess firearms o nagmamay-ari ng mahigit sa 15 baril. Ang magiging implementation po dito ay papadalhan po sila ng letter at start na po yan kahapon ng implementation, and then ang magsasagawa po ng inspection po ay yung pong mga tauhan po ng mga Regional Civil Security Unit. We just want to make it clear, ma'am, na separate po ito, ma'am, doon sa tinatawag po natin na Oplan Katok, na ang Oplan Katok po, ang target po natin doon ay yung mga nag-expired na mga lisensya po at mga firearms registration. Pagkatapos na isalang sa verification at physical accounting, ang nasa mahigit 2,000 gun owner na mayroong Type 5 LTOP, sakay susunod ng PNP ang mayroong Type 4 hanggang Type 1. Kailangan naman aniyang may paliwanag ng mga gun owner kung hindi nila maipapakita ang lahat ng kanilang mga baril sa inspeksyon na gagawin ng mga pulis. Pupuntahan po sila doon sa kanilang mga bahay. At kung sakasakali po na hindi po sila matatagpuan doon for whatever reason, nag-transfer na po without informing yung FEO na nag-transfer na po sila ng bahay po, and then there is a corresponding administrative action that would be implemented against those holder po na hindi po nagsabi na nagpalit na po sila ng kanilang mga address po. Sinabi ni General Fajardo na ang naturang hakbang ay bahagi ng isinasagawang paghahanda ng PNP para sa seguridad ng 2025 midterm elections. Alam po natin na isa po doon sa mga election risk factors na lagi nating na-identify to somehow that may somehow influence po yung conduct po ng election is yan po nga mga loose firearms. Although, sabi nga natin, ang subject nga po natin dito ay mga license owners po, ay just the same, they are holder nga po ng Type 5 license po. So, unahin po sila doon. Para naman kay Volunteers Against Crime and Corruption o VACC President Boy Evangelista, pabor siya dito para sa transparency, subalit may agam-agam na maabuso ito. The intention is good, well-intended, pero yung inconvenience na mga law-abiding citizen na nag-comply 100%, no? The reason why, na-issuehan tayo. Pero siguro, visitation, kulang ng public dissemination and information in detail. Ibig sabihin, ngayon nila i-roll out ito, pero paano yung pulis papasok sa bahay ko isa-isa? Alam mo naman yung mga pulis, ang approval rating nila ang bababa. Baka mami, alam mo, yung subject to abuse to Paliwanag ng PNP, ang naturang hakbang ay bahagi ng pagpapalakas ng gun control measures at pagpupromote ng responsableng pagmamay-ari ng baril na nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.